Maligayang panonood po Karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang suspense thriller film na may pamagat na Polaroid. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga Karekap nang ipinakita sa atin ang magkaibigan na sina Sarah at Lenda na sinusuri ang isang kahon ng mga gamit ng yumaong ina ni Sarah. Nakakita sila ng Polaroid camera at larawan ng kanyang ina galing sa parehong kamera. Di nagtagal ay nagpasya si Sarah na gamitin ang kamera na ito upang kumuha ng isang larawan ng kanyang sarili na nakalinggari para sa kanyang boyfriend. Gayunpaman, nang tumunog ang flash ay medyo hindi siya mapalagay. Habang hinihintay nila ang larawan na lumabas, si Lenda ay nakatanggap ng isang tawag kaya siya ay umalis mula roon. Pag-alis ng kanyang kaibigan ay isinara ni Sarah ang pintuan at nakarinig siya ng mga ingay mula sa itaas na parang may gumagamit sa kamera. Pagpunta niya sa silid ay nalaman niyang nailabas na ang larawan. Ngunit sa kanyang takot ay napansin niya ang isang anino sa background. Lalong tumindi ang kanyang takot nang magsimulang kumikislap ang mga ilaw at mas maraming ingay ang kanyang naririnig mula sa ibang silid. Habang nag-aalalang naglalakad si Sarah sa hallway ay may isang bola ang nahulog mula sa atik. Sa kabila ng takot ay umakyat siya sa atik ngunit nahulog ang hagdan sa lupa na nag-iwan sa kanya na walang ligtas na paraan upang makababa. Dahil dito, ang isang nalilitong si Sarah ay inikot ang lugar upang malaman kung ano ang nangyayari. Ngunit, biglang may isang hindi makataong kamay ang bumulaga sa kanya, dahilan para matumba ang babae. Pagkatapos, ay hinila muli si Sarah pataas at brutal na pinaslang ito bago mahulog ang kanyang bangkay. Sa sumunod na eksena Karekap ay ipinakita sa atin ang isang mahiyaing babae na si Bird Fisher na naghahanda para sa araw ng larawan sa paaralan. Palagi siyang nagsusuot ng scarf upang itago ang isang peklat sa kanyang liig. Pagkatapos ng klase ay lumabas ang babae at nakita niya ang kanyang crush na si Connor kasama ang kanyang mga kaibigan. Kinuha niya ang kanyang kamera upang kunan ng larawan ang kanyang crush, ngunit nahuli siya nito sa akto. Dahil sa nangyari ay mabilis niyang inipon ang kanyang mga gamit at umalis para magtrabaho sa isang antigong tindahan. Doon ay nilapitan siya ng kanyang katrabaho na si Tyler at ipinakita sa kanya ang isang pambihira na 70s Polaroid camera na nakita niya sa isang garage sale. Mayroon itong mga titik na RGS na nakaukit dito. Sabik na subukan ito ay kinuna ni Bird ng larawan si Tyler. Habang hinihintay nilang lumabas ang larawan ay yumuko si Tyler para sa isang halik ngunit hindi komportable si Bird at umalis. Pagdating sa bahay ay sinubukan ni Bird na kumuha ng isang larawan ng kanyang aso gamit ang kanyang bagong kamera. Ngunit kakaiba itong tumahol at umatras. Bago pa niya makuha ang larawan ay nagpakita ang kanyang matalik na kaibigan na si Cassie. Hiniling niya kay Bird na samahan siya sa isang party na nagmumungkahi na ito ay isang magandang pagkakataon upang makihalubilo sa mga kaibigan nito at posibleng makita niya si Connor doon. Si Bird na sa una ay nag-aalangan ay sumang-ayon nang marinig ang pangalan ng kanyang crush. Di nagtagal ay sinundo sila ng kanilang mga kaibigan na sina Mina at Daven na magkasintahan. Habang nagbibiroan sila sa loob ng sasakyan ay inilabas ni Bird ang litrato ni Tyler na kinuha niya kanina at napansin ang isang madilim na anino sa background. Pilit niyang pinupunasan ito sa pag-aakalang mantsa lang iyon, ngunit hindi ito nawawala. Sa kabila nito ay hindi niya ito gaanong pinapansin at itinago ang litrato. Sa kabilang banda ay naghahanda si Tyler na isara ang tindahan ngunit nakita niya ang mga lumang larawan sa isang kahon. Inilagay niya ang mga ito sa projector at nagsimulang mag-scroll. Sa panahong ito ay napansin niya ang isang malabo na figura na gumagalaw mula sa isang larawan. Sa paghihinala na may tao sa likod ng kortina ay hinampas niya ito gamit ang martilyo ngunit wala siyang natamaan. Nang siya ay nagpatuloy upang suriin ang projector, ang kortina ay naging isang figura at inatake ang kawawang si Tyler na naging dahilan ng kanyang huling paghinga. Sa ibang eksena Karekap, sa party, si Bird at ang kanyang mga kaibigan ay sinalubong ni Avery na siyang host ng lugar. Mukhang hindi komportable si Bird kaya nag-iisa siyang nakatayo sa isang sulok. Hindi nagtagal ay napansin niya ang isang lalaking naka-skeleton mask na nakatitig sa kanya. Sinubukan niyang iwasan siya ngunit ang lalaki ay lumakad sa harap niya at ipinakita ang kanyang sarili na si Connor. Dahil dito ay sobrang natuwa si Bird at nagsimula silang mag-usap. Di nagtagal ay nagambala sila ni Mina at Daven na nag-imbita kay Connor na sumama sa kanila sa isang group selfie. Nag-aalok si Bird na kumuha sila ng larawan gamit ang kanyang Polaroid camera. Ngunit sa huling segundo ay dumating si Casey nang wala sa oras at nag-photobomb ito. Muli, ang madilim na anino ay humarap sa likod ni Connor. Pagkatapos ay lumabas si Avery at inagaw ang kamera ni Bird para mag-selfie. Ngunit bago mabuo ang larawan ay pumasok ang pulis sa party
at hinanap si Bird. Sa sumunod na eksena ka-recap ay makikita natin si Bird sa istasyon ng pulisya kung saan inihayag ni Sheriff Pembroke ang mapangwasak na balita ng pagkamatay ni Tyler. Hinihimok niya ang babae na makipag-ugnayan sa kanya kung makakita siya ng anumang mga lead tungkol sa insidente. Habang sila ay nag-uusap ay nakilala niya ang kanyang apelyido at naalala ang isang aksidenteng nakaligtas sa kanyang pagkabata. Ipinapaliwanag nito ang pinagmula ng kanyang mga scars sa liig. Noong gabing iyon ay tinitingnan ni Bird ang mga larawang kuha niya mula sa kanyang Polaroid camera. Laking gulat niya dahil napagtanto niya na ang mahiwagang anino ay nawala sa larawan ni Tyler at ngayon ay lumitaw na sa kay Avery. Sa kabilang eksena ka-recap ay naglilinis si Avery ng kanyang lugar pagkatapos ng party nang makarinig siya ng ingay mula sa itaas. Siya ay maingat na tumungo upang mag-imbestiga, ngunit nakatagpo lamang siya ng isang katakot-takot na figura na nagkukubli sa kadiliman. Dahil sa takot ng babae ay tumakbo siya patungo sa front door, ngunit aksidenteng natamaan ang ulo nito ng lampara na naging dahilan upang matumba siya. Sa kabila nito ay sinubukan niyang gumapang palayo, ngunit naabutan siya ng makamultong nilalang at siya ang sumunod na biktima. Kinaumagahan ay nakatanggap si Bird ng tawag mula kay Cassie na ipinaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Avery. Dahil sa kanyang nalaman na balita ay pumunta siya upang tingnan ang mga larawan at gulat niyang natuklasan na ang anino ay nawala na ngayon sa larawan ni Avery at lumipat na sa larawan ng grupo. Pagkatapos ay sinubukan ni Bird na sirain ang kamera, ngunit naglabas ito ng shockwave na nagpatumba sa kanya. Maya-maya sa paaralan, si Bird ay nakaupo kasama si Mina, Daven, Cassie at Connor at pinag-uusapan ang mga kamakailang trahedya. Sa panahong ito ay ibinahagi niya ang kanyang teorya na ang pagkamatay ni Avery ay kakaiba na nagpapaliwanag kung paano lumipat ang anino mula sa isang larawan patungo sa isa pa. Pagkatapos ng bawat kamatayan, binabalaan niya sila na sinuman ang nakuhanan ng larawan ng Polaroid camera na ito ay mamamatay. Sa kasamaang palad ay hindi nila pinaniniwalaan ang kanyang mga sinasabi at sinunog pa ni Daven ang larawan ng grupo. Ito ay nakakagulat na nagiging sanhi sa pagkasunog ng kamay ni Mina sa totoong buhay at si Cassie ay nakakaramdam din ng sakit sa kanyang mga daliri. Ngunit bago tuluyang masunog ang larawan ay tinadyakan ito ni Bird at pinatay ang apoy. Dahil sa insidente ay dinala si Mina sa ospital upang sumailalim sa operasyon para sa kanyang kamay. Habang naghihintay ang magkakaibigan sa labas ay pinag-uusapan nila ang pinagmula ng kamera. Naalala ni Bird na nasa tindahan pa rin ang camera case kaya pumunta sila ni Connor para kunin ito. Ngunit nang makarating sila sa tindahan ay pinili ni Bird na mapag-isa na sinasabing ligtas siya dahil wala siya sa larawan. Habang naghihintay ang lalaki ay sinuri ni Connor ang larawan ng grupo at biglang narinig ang pag-ikot ng kamera. Sa loob ay nakuha ni Bird ang case, ngunit lumitaw ang makamulto na nilalang. Sa takot ay tumakbo siya patungo sa exit, ngunit ang kanyang bandana ay sumabit sa isang pako at nasakal ang babae. Mukhang sasalubungin na niya ang kanyang kamatayan, ngunit biglang dumating si Connor sa tamang oras at iniligtas siya. Nang maglaon sa kanilang pagbabalik ay nagtaka si Bird kung bakit siya sinundan ng entity kung saan ipinahayag ni Connor na kasama rin siya sa larawan. Lumalabas na makikita ang kanyang refleksyon sa background ng larawan kaya kasali na rin siya. Sa ibang eksena ka-recap, sa ospital ay nagising si Mina mula sa operasyon at nakita si Daven sa tabi ng kanyang kama. Pagkatapos ay nag-usap ang dalawa ngunit lumabas ang lalaki para tumawag ng nurse. Kasabay nito ay nakatanggap si Mina ng tawag mula kay Bird na nagsasabi sa kanya na huwag mapag-isa. Dahil sa kanyang nalaman ay nataranta ang babae at sinubukan niyang umalis sa kanyang kama. Ngunit bigla siyang inatake ng nilalang. Sa oras na bumalik si Daven ay nakita niyang wala ng tao sa silid na may kaunting bakas ng dugo sa sahig. Sinusundan niya ang mga patak ng dugo at nakita niya ang walang buhay na katawan ni Mina na nakasabit sa likod ng kortina. Nang dumating sina Bird at Connor sa ospital ay nakita nila si Daven na nakikipag-usap sa mga pulis. Sa sandaling umalis ang lahat ay nilapitan niya si Bird at galit na sinisisi siya sa dahilan ng lahat ng ito. Siya ay nakikipag-usap ng napakabastos sa kanya na nauwi sa pag-walkout at pag-iiyak ni Bird. Pagkatapos ay sinundan siya ni Connor at ang dalawa ay nakaupo sa isang pasilyo upang mag-usap. Habang nag-uusap sila ay sinabi sa kanya ni Bird ang tungkol sa kanyang ama na isang reporter. Isang gabi, gustong ipakita ng kanyang ama ang isa sa kanyang mga proyekto, ngunit tumanggi siya dahil gusto niyang mag-sleep over sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Nag-udyok ito sa tatay ni Bird na iikot ang kanyang sasakyan para makauwi. Ngunit sa kasamaang palad ay naaksidente siya. Nang marinig ito ay sinabi ni Connor sa kanya na hindi niya kasalanan ang aksidente. Pagkatapos ay tiningnan ng dalawa ang laman ng camera case at nakakita ng locker tag na nakatago sa loob.
Naintriga sila kaya bumisita sila sa silid-aklatan upang saliksikin ang kahalagahan ng petsa na iyon. Matapos suriin ang ilang mga lumang artikulo ay natuklasan nila na ang kamera ay pagmamay-ari ng isang guro ng photography na si Roland Joseph Sable mula sa kanilang paaralan. Inakusahan siya ng pagpapahirap sa 4 na estudyante at pagpatay sa 3 sa kanila habang kumukuha ng mga nakakatakot na litrato. Nakatakas ang isa sa mga bihag pagkatapos mabaril ng mga pulis si Roland. Kinagabihan ay nagtitipon ang magkakaibigan sa isang restaurant para pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Sa gitna nito ay sinabi sa kanila ni Bird na nang sinundan siya ng entity ay umiwas ito sa mainit na bagay at nag-react dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na habang ginagawa ang mga larawan ay kakailanganin ang ilaw at init para mabuo ito. Kaya siya ay nag-isip na ang bagay na ito ay maaaring kumilos tulad ng isang litrato na nangangahulugang maaari lamang itong umiral sa dilim. Higit pa rito ay inihayag din niya ang isang larawan ng lumang bahay ni Roland na nagmumungkahi na ang isang taong may kaugnayan sa kanya ay maaaring nanirahan pa rin doon at nagtataglay ng impormasyon. Kaya inaksis ni Cassie ang web at nalaman na ang bahay ay binili ng isang tao na nagngangalang Ann Faraday. Sa gitna ng kanilang talakayan ay ipinahayag ni Devin ang kanyang pagkadismaya sa kapalaran ni Mina at nagpa siyang kuna ng larawan si Bird upang maunawaan kung paano ito gumagana. Ngunit hindi gusto ni Connor ang ideya na humahantong sa isang mainit na pag-uusap. Sa proseso, ang isang larawan ay hindi sinasadyang na-snap kaya ang grupo ay sabik na naghihintay para sa pagbuo ng larawan. Di nagtagal ay nakita si Devin sa larawan at ang anino ay lumipat sa kanya na nagpapahiwatig na siya na ang susunod na biktima. Dahil sa takot sa kanyang buhay ay sinubukan ni Devin na gamitin ang kamera sa isa sa kanyang mga kaibigan. Sa desperadong pagnanais na pigilan siya ay sinaksak ni Cassie ang larawan ni Devin gamit ang isang lapis at ang real-time na epekto nito ay naging dahilan na mabitawan niya ang kamera. Dahil dito ay sobrang nagalit si Devin at sinubukan niyang atakihin ang mga kaibigan niya. Ngunit nagpakita ang pulis sa tamang oras at inaresto siya. Nang maglaon ay sinubukan ni Bird at Connor na ipaliwanag sa pulis ang tungkol sa panganib na nakatago sa paligid ni Devin dahil sa Polaroid camera. Nagpapakita rin si Bird ng ebidensya tungkol kay Roland, ngunit binalaan sila ng hindi nabigla na opisyal laban sa pagtatalakay sa usapin ni Roland. Bago umalis ay nakipag-usap si Bird kay Devin na humihingi ng paumanhin para sa kanyang mga naunang aksyon. Iminumungkahi din niya na ang kanyang kamatayan ay maaaring magbigay sa kanila ng oras upang pigilan ang entity. Habang palabas sila sa kulungan ay nakatanggap si Bird ng tawag mula kay Cassie na nagpapaalam sa kanila na hindi si Ann ang aktwal na bumili ng bahay kundi ito ay si Lina na ang asawa ni Roland at gumagamit lang ito ng piking pangalan. Sa kabila ng babala ni Pembroke ay nagpasya sina Bird at Connor na bisitahin si Lina para malaman ang katotohanan. Sa istasyon ng pulisya Karekap ay namatay ang mga ilaw at inatake ng entity si Devin sa kanyang selda na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Sa kabilang eksena Karekap ay dumating si Connor at Bird sa tirahan ni Lina at tumangging makipag-usap sa kanila noong una. Ngunit nang banggitin nila ang tungkol sa kamera ay ibinunyag niya na pag-aari ito ng kanyang anak na babae na si Rebecca James Sable na tumutugma sa inisyal na RGS. Pagkatapos ay dinala sila ni Lina sa kanyang silid at ibinahagi ang kwento ng kanyang anak. Tiniis ni Rebecca ang walang humpay na pambubuli sa paaralan at madalas na umaatras sa sarili niyang mundo. Ang kamera na iniregalo sa kanya ay naging kanyang aliw at kasama niya kahit saan man siya magpunta. Gayunpaman, isang araw ay niluko siya ng kanyang 4 na kaibigan na sumama sa kanila. Kumuha sila ng mga hindi naaangkop na larawan ng babae gamit ang kamera nito at ikinalat sa buong paaralan upang mapahiya ang babae. Sa sobrang kahihiyan ay malungkot na ginawa ni Rebecca ang hindi maisip. Kasunod ng trahedyang ito ay natuklasan ni Roland ang mga larawan at nangakong ipaghiganti ang kanyang anak na babae. Nahuli niya ang mga salarin at dinala sila sa isang madilim na silid ng paaralan at kinunan sila ng mga larawan bago simulan ang pagpatay sa kanila. Di nagtagal ay namagitan ang mga pulis at binaril nila si Roland na namatay habang nakahawak pa rin sa kamera. Inihayag ni Lina na isang bata ang nakaligtas at ipinakita sa kanila ang kanyang larawan. Habang tinatapos niya ang kanyang kwento ay nagsimulang kumikislap ang mga ilaw sa silid. Ito ay nag-udyok kay Connor na suriin ang mga litrato at nakita niya na ang anino ay bumalik sa larawan ng grupo. Nang maramdaman nila ang panganib ay madali silang umalis sa lugar at pumasok sa paaralan. Tinawagan din nila si Cassie at pagkatapos ay hinanap nila ang archive drawers ng mga lumang yearbook at kalaunan ay tumugma ang larawan ng survivor sa ibinigay sa kanila ni Lina kanina. Laking gulat nila, ang nakaligtas na bully na bata ay walang iba kundi ang pulis na si Pembroke. Sa sandaling iyon ay dumating ang pulis kasama si Cassie na nakaposas na at inakusahan sila
ng illegal na pagpasok sa paaralan. Sa pagtatangkang pigilan ang entity sa pagpatay sa kanila ay kinuna ni Connor ng larawan si Pembroke bago itinapon ng lalaki ang kamera sa sahig. Kasunod nito ay ibinunyag ni Pembroke na ang kwento ni Lina ay gawa-gawa lamang at ang mga hindi naaangkop na larawan ay kinuha mismo ni Roland. Sinabi niya na madalas na pisikal na sinasaktan ni Roland si Rebecca, kaya nilayon niya at ng kanyang 3 kaibigan na tulungan siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawang iyon sa pulisya. Gayunpaman, nalaman ni Roland ang kanilang plano at dinukot sila. Habang tinatapos ni Pembroke ang kanyang paliwanag, ay lumitaw ang entity sa likuran niya. Nagpaputok ang sheriff, ngunit hindi naapektuhan ng bala ang entity. Di nagtagal ay pinunit nito ang larawan ni Pembroke sa kalahati, dahilan upang mahati ang kanyang katawan at mamatay siya. Pagkatapos ay inatake ng entity si Cassie at nasugatan ang kanyang binti. Sa sandaling ito ay kinuha ni Connor ang baril ng sheriff at binaril ang entity upang ilihis ang atensyon nito sa kanya. Sinasamantala ng mga babae ang pagkakataong ito upang maghanap ng kanlungan sa banyo kung saan binuksan nila ang mainit na tubig upang protektahan ang kanilang sarili. Pagkaraan ng ilang oras ay lumabas si Bird upang hanapin si Connor at hindi nagtagal ay hinawakan siya nito sa kanyang braso at hinila siya sa isang silid. Dahil sa nangyari ay nakaisip si Bird ng isang ideya. Nagpunta siya sa isang lugar kung saan doon pinaslang ni Roland ang kanyang mga biktima noon. Sa sandaling makuha nila ang kamera ay kinaladkad ng entity si Connor palayo. Para iligtas siya ay nagmamadaling nag-selfie si Bird gamit ang kamera na itinuon ang atensyon nito sa kanya. Pagkatapos ay sinundan siya ng entity sa madilim na silid sa basement. Di nagtagal ay hinawakan siya ng entity sa leeg at sinimulan siyang sakalin. Sa isang mabilis na pagkilos ay ginamit ni Bird ang kamera upang kunan ng larawan ang entity na hindi sinasadyang kasama ang kanyang mga daliri. Sa kabila nito ay nilukot niya ang larawan na naging dahilan upang magkawatak-watak ang nilalang at gayon din ang kanyang kamay. Nang hindi pa rin ito mamatay ay sinunog niya ang larawan at sa wakas ay napaslang ang entity at nailigtas ni Bird ang kanyang mga kaibigan. Kasunod nito ay muli niyang nakasama sina Connor at Cassie at nagbahagi sila ng yakap ng kaluwagan. Sa sumunod na eksena ka-recap ay makikita natin si Bird na inihagis ang kamera sa dagat na tinitiyak na hindi na mauulit ang ikot ng mga pangyayari. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!